Nagsimula ang palabas sa batang lalaki na pinangalan ng Kid na nakikinig sa mga kwento ni Hanuman. Sa kwentong ito si Hanuman ay inilalarawan bilang isang lalaking unggoy na pinarusahan ng mga Diyos dahil sa paglunok ng araw. Ngunit nalampasan ni Hanuman ang lahat ng mga parusa, kaya siya ay kinoronahan bilang isang tagapagtanggol at tagapagligtas ng mga deboto na bata. Namangha si Kid nang marinig ang kwentong ito at gustong maging malakas tulad ni Hanuman. Sa kasamaang palad ay hindi na narinig ni Kid ang iba pang kwento tungkol kay Hanuman matapos ang kanyang nayon ay nawasak ng mga tiwaling pulis. Nagkaroon pa sila ng puso na saktan ang lahat ng mga taga-nayon kasama ang ina ni Kid. 20 taon ang nakalipas si Kid ay lumaki na bilang isang independenteng tao na nagiging street fighter sa tuwing nakikipagkumpetensya siya ay laging nakasuot siya ng mask ni Hanuman. Na umaasa na kaya niyang maging kasing lakas ni Hanuman. Ngunit siya ay talaga ang naging pinakamahinang manlalaban sa arena na may 12-12 ng mga pagkatalo. Ngunit hindi naman talaga siya mahina dahil minsan napipilitan siyang pagbigyan ang kanyang mga kalaban para sa negosyong pagsusugal. Dahil kailangan niya ng pera para mabuhay at matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kasamaang palad ang amo ni Kid na si Tiger ay laging nagbibigay sa kanya ng maliit na sahod. Si Tiger ay isang mafia na tao na maramat sa kanyang mga tauhan. Kahit kumikita siya ng isang malaking kita mula sa kanyang negosyo sa boxing. Bilang isang karaniwang tao si Kid ay maaari lamang sumunod kahit na minamaliit siya ni Tiger, hindi niya nagawang gumanti. Pagkatapos si Kid ay dumaan sa isang food stall para sa hapunan. Nakita niya ang balita sa telebisyon na nagpapakita ng isang espiritual na guro na nagngangalang Baba. Siya ay nirerespito sa India ng madaming tao, official, maging ang mafia ay edgy na galang siya. Maging ang presidente ay malapit din sa kanya para kontrolin ang politika sa bansang iyon. Parang walang pakialam si Kid sa balita lalo na sa politika. Bukod sa lalaking tulad ni Baba ay matako lamang at nagkunwaring magaling sa harap ng kamera. Hindi nagtagal may lumapit na isang batang lalaki kay Kid at siya ay isang impormante na tumulong kay Kid na hanapin ang pumatay sa kanyang ina. Sabi ng bata kung gusto ni Kid na hanapin ang pumatay sa kanyang ina. Kinailangan niyang lapitan ng isang babaeng nagngangalang Copper. Ayon sa bata sa nakuha niyang impormasyon si Copper ay isa sa pinakamakapangyarihang mafia sa Mumbai. Kinabukasan ay umiinom si Copper ng kanyang kape sa umaga sa harap ng isang kafe. Pagkatapos ay may isang pulubi na naka-wheelchair na nagmamakaawa sa harap niya. Si Copper ay nakaramdam ng pagkasuklam sa pulubi at agad itong itinaboy. Ngunit ang nakakagulat ay ang wheelchair ay isang pagpapanggap lamang dahil ang pulubi ay isang pinuno ng isang mandurukot na sindikato. Mabilis niyang inilipat ang pitaka ni Copper sa taong kumuha sa kanya. Ang utak sa pandurukot na ito ay si Kid dahil binabalak niyang gamitin ang pitaka para makalapit kay Copper. Noong gabing iyon dinala ni Kid ang pitaka sa nightclub ni Copper at balak niyang ibalik ito. Sa kabutihang palad ay pinayagan si Kid na pumasok sa silid ni Copper. Nang makita ang kanyang pitaka na naibalik binigyan ni Copper ng pera si Kid bilang pasasalamat. Ngunit hindi tinanggap ni Kid ang pera. Sa halip ay humingi siya ng trabaho sa club. Upang patunayan ang kanyang kakayahan ipinakita ni Kid ang kanyang palad na puno ng mga galos. Ito ay nagpatunay na sa lahat ng oras na ito ay laging mahirap ang buhay niya at hindi kailanman nagreklamo. Nangako rin siya na gagawin niya ang anumang trabaho basta handang tanggapin siya ni Copper. Nang makita ang katapatan at pakikibaka ay handang tanggapin ni Copper si Kid. Sa parehong oras laking gulat ni Kid nang makita niya ang larawan ni Copper kasama ang kanyang asawa, dahil ang asawa ni Copper ay ang pulis na pumatay sa kanyang ina. Matapos makita ni Kid ang larawan, naalala niya ang mukha ng kanyang ina. Na nagpasigla sa kanya para mag-higanti. Makalipas ang araw nagsimulang magtrabaho si Kid bilang janitor sa kusina sa club. Dito nag-disguise siya bilang si Bobby para hindi mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Dahil kung nangyari iyon ay maaaring mabaigo ang kanyang mission. Sa kanyang unang araw na nakilala ni Kid ang isang kitchen supervisor na si Alfonso hindi nagustuhan ni Kid ang lalaking ito dahil napakamaritis nito. Pagkatapos ng trabaho dumaan si Kid sa pinakamalapit na stall sa gilid ng kalsada. At ang may-ari ay isang impormante. Tinanong siya ni Kid tungkol sa isang lugar upang bumili ng mga armas. Nang marinig ito inutusan ng may-ari ng stall ang kanyang anak na samahan si Kid sa lugar na iyon. Gamit ang kanyang limitadong pera gusto ni Kid na bumili ng maliit ngunit nakamamatay na baril. Binigyan siya ng nagbebenta ng armas ng dalawang pagpipilian, ang una ay isang imitasyon na baril na gawa sa China. Habang ang pangalawa ay isang 38 kalibre ng baril na may klasikong modelo at mas mabigat ng kaunti. Matapos itong isaalang-alang, nagpasya si Kid na bumili ng 38 kalibre na pistola. Dahil naisip niya na ang sandata na ito ay mas komportableng hawakan at angkop para sa malapit na labanan. Kinabukasan ay bumalik na sa trabaho si Kid gaya ng dati, nang magde-deliver na sana siya ng tsaa para kay Copper ay nakita niya itong pinapagalitan ang isang call girl na nagngangalang Sita.
Dito si Sita ay itinuring na nabigo ang isang VIP customer. Hindi nagtagal ay pumasok si Alfonso sa silid ni Copper upang pag-usapan ang isang bagay. Si Alfonso ay pinagkakatiwalaan ni Copper, sa katunayan ay binigyan siya ni Copper ng trabaho na magsagawa ng mga ilegal na transaksyon. Siyempre ang ganitong uri ng trabaho ay hindi maaaring ibigay sa mga random na tao. Pagkatapos malaman ni Kid ito ay sinubukang lapitan si Alfonso upang siya ay makakuha ng promosyon sa trabaho sa VIP room. Sa paraang iyon ay makikilala niya ang asawa ni Copper at lahat ng sangkot sa pagpaslang sa kanyang ina. Noong una ay ayaw tumulong ni Alfonso dahil wala siyang mapapala kay Kid. Sinabihan siya ni Kid na pumunta sa fighting arena at tumaya dahil ngayong gabi lalaban siya sa 2 round. Kung tumaya si Alfonso sa kanyang kalaban, pagkatapos ay makakakuha siya ng malaking tubo. Pagdinig sa alok handang tulungan ni Alfonso si Kid sa anumang bagay. Sa gitna ng laban nakita ni Kid ang anino ng kanyang ina sa pagitan ng mga manunood. Dahil doon lumalakas na ang kanyang pagnanais na paghihiganti at kailangan niya ng mas maraming adrenaline. Kaya inutusan niya ang kanyang kalaban na hampasin ang kanyang mukha hanggat maaari. Salamat sa laban na uwi ni Alfonso ang malaking pera. Nagtagumpay din siya sa paghimok kay Copper na i-promote si Kid bilang isang VIP waiter. Ipinakita ni Alfonso ang lahat ng mga panauhin sa silid mula sa mga ministrong politiko hanggang sa mga mafia. Gayunpaman ang asawa ni Copper ay palaging nasa isang pribadong silid at bihirang magtipon kasama ang ibang mga opisyal. Sa kanyang ikalawang araw sa trabaho bilang isang VIP waiter si Kid ay nagsilbi sa isang bisitang VIP na kasama ni Sita. Ngunit tila si Sita ay medyo hindi komportable at napilitang samahan ang lalaking iyon. Nang makita ito ni Kid ay nakaramdam siya ng inis at gusto siyang bugbugin ito, bukod pa rito ang kanyang ina ay ginahasa din bago pinatay ng asawa ni Copper. Si Kid ay piniling mag-isa na pinapakalma ang sarili sa likod ng club. May isang aso na lumapit sa kanya at agad na natahimik si Kid dahil animal lover siya. Hindi nagtagal dumating si Sita at nagpasalamat sa pagpapakita ng empatiya at hindi pagpapanggap bilang isang bayani. Dahil kung hindi napigilan ni Kid ang kanyang emosyon ay baka natanggal si Sita sa trabaho. Gusto man niya o hindi si Kid ay tinanggap ang lahat ng ito upang ipaghiganti ang pumatay sa kanyang ina. Habang naghihintay ng tamang sandali sinimulan ni Kid na sanayin ang kanyang pisikal at kasanayan sa pagbaril. Nang handa na siya, hiniling ni Kid kay Alfonso na payag ang makapasok siya sa party room ni Copper. Madali siyang pinayagan ni Alfonso dahil malapit siya kay Kid. Binigyan ni Alfonso si Kid ng mga gamot na ihahatid sa mga mesa ng bisita. Sa lugar na iyon sa wakas ay nakita ni Kid ang taong pumatay sa kanyang ina, isa siyang police inspector na nagngangalang Rana. Biglang nanginginig ang mga kamay ni Kid kahit ang mga galos sa kanyang mga kamay ay nagsimulang sumakit. Sinubukan niyang kumalma ang sarili sa loob ng palikuran, kahit gustong-gusto niyang patayin si Rana, ayaw niyang kumilos ng padalos-dalos. Noong mga oras na iyon nakita rin ni Sita ang baril na dinala ni Kid sa kwarto, nagpa siya si Kid na ihalo ang droga at agad namang pumunta si Rana sa banyo dahil dumudugo ang ilong niya. Nang hindi niya namalayan na nandoon na pala si Kid na nakatutok sa kanya ang baril, pero nung papatayin na sana ni Kid si Rana bigla siyang inatake. Ayaw sumuko ni Kid kaya lumaban siya at napa-overwhelm si Rana. Dumating ang mga tauhan ni Rana, kaya napilitan na umalis si Kid. Ngunit hinarap siya ng maraming gwardya na inutusang patayin si Kid. Pagkatapos ay nagtago siya sa parking lot at niloko ang mga lalaki ni Rana sa pamamagitan ng pagdidikit ng dugo sa isa sa mga sasakyan. Tumakas si Kid kasama si Alfonso at hinabol siya ng mga tauhan ni Rana. Ngunit napilitan silang mag-break dahil muntik na nilang matamaan ng bata. At ito ang nagpagulo sa kanila, sa wakas ay nahuli si Kid ng mga tiwaling pulis. Habang si Alfonso ay nawala, sa daan ay nagising si Kid mula sa kanyang nanghihina na kalagayan at agad na inatake ang lahat ng mga tauhan ni Rana. Saka si Kid tumakbo palayo sa pinakamalapit na stall. Ngunit sa kasamaang palad ay nahuli talaga siya ng isang gangster. Noong una ay ayaw ni Kid na labanan ang gangster boss, lalo na't siya ay sugatan na ng malubha. Ngunit dahil sa desperado na siya ay napilitan siyang labanan ito. Matapos ang mga gangster si Kid ay agad na lumabas doon habang umiiwas sa mga pulis. Ngunit sa pagkakataong ito ay napalibutan siya mula sa lahat ng panig at sa huli ay kailangan niyang tumigil sa pagtakbo palayo. Flashback ang eksena 20 taon na ang nakalilipas noong panahong iyon si Kid ay namuhay na mag-isa kasama ang kanyang ina. Pagkatapos mamatay ang kanyang ama mula noong siya ay bata pa. Palagi siyang sinasabihan tungkol kay Honeyman na siya pa rin ang pinakamalaking inspirasyon niya hanggang ngayon. Umaasa rin ang kanyang ina na si Kid ay maaaring maging isang mabuting tao at handang lumaban para sa mahihina. At ngayon hindi na masaya si Kid dahil sa kanyang paghihiganti. Sa kasalukuyan, si Kid ay nagising sa isang madilim na templo at napapaligiran ng mga misteryosong tao. Sa hindi inaasahan, ginamot nila ang mga sugat ni Kid. Sa sumunod na araw nagising si Kid at bumuti ang kalagayan niya. Lahat ng sugat niya ay maayos na natahi at mukhang normal na muli si Kid.
Inalagaan siya ng isang transgender na nagngangalang Alpha, na isang miyembro ng Hydra community. Ang Hydra ay isang grupo ng transgender at sila ay itinatakwil ng komunidad, sa kabila nito ay namumuhay pa rin sila sa pagkakaisa at pagkakaisa. Sinabi ni Alpha na natagpuan niya si Kid sa tabing ilog na may taman ng baril sa kanyang tiyan. Naawa siya kay Kid at ginagamot siya sa templo. Sa ngayon iminungkahi ni Alpha na magtago si Kid sa lugar na ito dahil naging takas na siya. Sa ibang lugar binisita ni Rana ang templo ni Baba, na pag-alaman na si Baba ang mastermind ng pagpapalayas sa nayon kasama ang pagpatay sa ina ni Kid. Iniulat ni Rana na si Kid ay nilusob siya, kaya ibinalita niya ang pagpapalayas sa nayon 20 taon na ang nakalilipas. Nang marinig, sinabi ni Baba kay Rana agad na tapusin si Kid bago siya makapaghigantay, lalo na't ang halalan ay malapit ng gaganapin. Dahil kung ang krimen ni Baba ay nabunyag, pagkatapos ay ang kandidatong na-promote niya ay maaaring mabaigo sa halalan. Kasabay nito si Alfonso ay nasa isang food stall matapos tumakas sa mga pulis. Nakita niya ang balita sa TV na nagsasabing si Kid ay isang terorista na gustong pumatay ng mga opisyal. Samantala si Alpha ay nag-imbita kay Kid na dumalo sa isang party ng Hydra community. Sa hindi malamang dahilan ay napakasaya ni Kid na makita silang magkasama. Dahil sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya maliban sa kanyang ina. Ngunit nakakahiya na ang tanging pamilya na mayroon siya ay pinatay ng mga sakim. Noong gabi iyon hindi makatulog si Kid, sinabi niya kay Alpha na sa nakalipas na 20 taon ay palagi niyang naririnig ang sigaw ng kanyang ina. Akala ni Kid na ang pagsigaw na iyon ay senyales na kailangan niyang maghiganti agad. Ngunit napakahina niya para lumaban kay Rana at sa kanyang mga tauhan. Nang marinig nito ay sinubukan ni Alpha na magbigay ng solusyon. Pagkatapos ay dinala ni Alpha si Kid sa isang hardin na may malaking puno na pinaniniwalaan nila na ang puno ay biniyayaan ni Shiva, ang Diyos ng pagkasira. Kahit ang mga ugat nito ay maaaring gamitin bilang isang gayuma upang palakasin ang mga tao. Ginawa ni Alpha ang gayuma para tulungan si Kid na talunin si Rana at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos kumain ng gayuma ay lumaki at lumakas ang mga kalamnan sa katawan ni Kid. Biglang bumalik ang kanyang huling alaala kasama ang kanyang ina. Noong mga oras na iyon ay nanunood sila ng kanyang ina ng isang puppet show na nagkukwento tungkol kay Hanuman. Ngunit pagkatapos noon ay dumating si Rana at ang kanyang mga tauhan na ganap na armado. Ang tiwaling pulis na ito ay inutusan ni Baba na paalisan ang lahat ng mga gusali sa nayon. Dahil ang mafia ay magtatayo ng kanilang mga lugar ng negosyo doon, tulad ng mga kasino at mga bar. Hindi lamang iyon si Baba ay nagutos din kay Rana na patayin ang lahat, sino man ang humadlang. Si Rana at ang kanyang mga tauhan ay sinunog ng buhay ang mga taga-nayon at sinira ang kanilang mga bahay. Samantala si Kid at ang kanyang ina ay pumasok sa bahay at nilock ng mahigpit ang pinto. Bago dumating ang mga pulis sinabihan ng ina si Kid na magtago sa aparador hanggang sa ligtas na ang sitwasyon. Ngunit sabay pasok ni Rana sa bahay na pinahirapan at ginahasa pa ang ina ni Kid. Sinunog ni Rana ang kanyang katawan ng walang konsensya at nang makita ito ni Kid ay lumabas siya sa pinagtataguan at sinubukang iligtas ang kanyang ina na nasusunog. Mula noong gabing iyon ay hindi nakalimutan ni Kid ang mukha ni Rana. Biglang nagising si Kid mula sa kanyang panaginip sa katiningnan ang pilat sa kanyang kamay na sinasabing siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Ngunit kinumbinsi siya ni Alpha na ang dapat may kasalanan ay si Rana at Baba. Mula ngayon kailangang ni Kid na malampasan ang sakit tulad ng pagpasa ni Hanuman sa parusa ng mga Diyos. Pagkatapos nito ay tiyak na mapoprotektahan niya ang kanyang sarili at ang mga taong nangangailangan. Kinabukasan nagsimulang magsanay si Kid ng kanyang mga suntok, sa panahong ito ay ayaw na niyang maging talunan. Ano man ang mangyari malalampasan niya ito ng buong tapang lalo na ang pakipaglaban kay Rana at sa kanyang mga tauhan. Makalipas ang 3 buwan ay dumalo si Kid sa campaign event na ginanap ni Baba. Dito inanyayahan ni Baba ang publiko na iboto ang isa sa mga kandidato sa pagka-mayor. Sinabi niya na ang kandidato ay isang taong may malasakit sa sangkatauhan at anti-violence tulad niya. Kahit na sa lahat ng oras na ito si Baba ay pumatay ng maraming tao sa pamamagitan ni Rana, naging mas kumbinsido si Kid na patayin ang mga masasamang tao. Noong gabing iyon ay narinig ni Kid ang isang sigaw mula sa loob ng templo. Isa sa mga miyembro ng Hydra ay inuusig ni Baba, sinabi niya na malapit na silang paalisan sa Hydra Temple. Nang marinig ito ni Kid nagpasya siya na bumalik sa bayan. Ngunit bago umalis ay ninakaw niya ang ipon ni Alpha upang doblehin ito sa arena ng boxing ni Tiger. Pumunta si Kid sa arena upang subukan ang kanyang lakas, sa katunayan hinamon niya ang isa sa pinakamalakas na fighters doon at walang sabi-sabing nagsimula ang mabangis na laban. Nagawang talunin ni Kid ang kanyang kalaban sa isang sipa lang. Sa katunayan ay hindi na muling bumangon ang kanyang kalaban dahil napakalakas ng sipa ni Kid. Nang makita ang pagkapanalo ni Kid, hindi ito matanggap ni Tiger dahil ito maaring magpatalo sa kanya.
Sa wakas ay tumawag siya ng isang mandirigma na ang katawan ay napakalaki, ngunit muli ay ipinakita ni Kid ang kanyang pambihirang kakayahan. Nagtagumpay si Kid sa pagtatalo sa malaking lalaki at nagpalakpakan ang mga manunood na tinawag si Kid na isang lalaking unggoy. Pagkatapos ng laban ibinigay ni Kid ang kanyang pera kay Alpha at sa iba pa kasama ang isang liham. Sa liham na nais niyang pasalamatan ang Hydra community na nag-aalaga sa kanya ng mabuti at itinuring niya rin silang pamilya. Sa ibang lugar si Baba ay nagdaraos ng isang party sa nightclub ni Kapor kasama ang kandidato at ang mafia. Mula sa malayo si Kid na sinusubaybayan ang kanilang mga galaw ay nakasuot pa rin ng maskara ng unggoy. Habang ang mga pulis ay nakatutok sa pag-secure ng kaganapan, pumasok si Kid sa likod at sinimulang patayin ang mga gwardya. Pumasok si Kid sa kusina at binugbog ang mga tauhan ni Rana gamit ang mga kagamitan sa kusina. Gumawa din si Kid ng bomba gamit ang gas cylinder. Ngunit bago iyon ay binugbog niya ang dalawang gwardya na nakaharang sa kanya. Pagkatapos ay sinindihan ni Kid ang bombang, ginawa niya at nangyari ang malaking kaguluhang ito. Si Rana at Baba ay nag-aalala dahil si Kid ay buhay pa at nagawang makalusot sa mga gwardya. Habang ang mga tao ay nagpapanik, nagpaputok si Kid upang magdulot ng mas maraming kaguluhan. Sa kasamaang palad si Rana ay nagpadala ng 50 sa kanyang mga tauhan upang labanan si Kid. Sa puntong ito handa na si Kid sa lahat ng kahihinatnan na kanyang kakaharapin, ngunit sa parehong oras si Alpha ay dumating na may dalang pinakamahuhusay na mandirigma mula sa mga taga-Hydra. May dala rin silang kumpletong mga armas kabilang ang dynamite. Si Kid ay mas naging masigasig na patayin ang lahat ng mga tauhan ni Rana. Matapos matagumpay na patayin ang mga tauhan ni Rana, binaril ni Copper si Kid at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit bigla siyang hinampes ni Sita. Si Sita ay mukhang gulat na gulat dahil wala pa siyang nasaktan. Bago siya sinubukang pakalmayan ni Kid, pagkatapos ay pinutol niya ang daliri ni Copper para makapasok siya sa itaas na palapag. Na may mataas na antas ng sistema ng seguridad, sinabi ni Kid kay Alpha na alagaang mabuti si Sita. Nakarating na rin si Kid sa pinakataas na palapag, doon lang niya nakita ang daan-daang salamin na nakasabit sa kisame. Nang hinahanap niya si Rana at agad na sumulpat si Baba at agad siyang inatake, dahil namatay lahat ng tauhan niya hinahamon ni Rana si Kid sa isang malupit na laban. Pero bago ang laban sinabi ni Rana ang pagkamatay ng ina ni Kid at syempre isang malaking pagkakamali ito dahil lalo pang naging marahas si Kid. Habang inaalala ang kanyang yumaong ina, si Kid ay binugbog si Rana. Kahit na pinatay na niya si Rana hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Sa pagkakataong ito ipaghiganti niya ang lahat ng mga mina sa care na taga-nayon. Ang taong dapat magbayad nito ay si Baba, ngunit ang walang awa na espiritual na guro na ito ay gumamit ng mga panlilinlang. Upang si Kid ay tumutok sa pakikinig sa kanyang sinabi. Si Baba ay lihim na naglabas ng isang pako at tinusok niya ito kay Kid. Ngunit sa kabutihang palad si Kid ay nagawang makaligtas at lumaban. Sa huli si Kid ay tumingin sa painting habang inaalala ang kanyang yumaong ina, mula ngayon mabubuhay siya bilang lalaking unggoy na nakatuon para protektahan ang lahat ng mga tao. Dito nagtatapos ang palabas, salamat sa panonood kaibigan.